Namulio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at Kennedy Golden Dome Awarding na si Bing Formento kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipas South. President Ped Galaw ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dina Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Foreman Buwe at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapan ang kapayapaan, usapan ang kaunlaran. Magandang gabi po at mabuhay mga kababayan. Naririto po tayong muli sa ating usapang pangkapayapaan at usapang kabuhayan, pangkaunlaran. Mabuhay po kayo at Dan, halika muna dito. Pwede bang magpakita ka sa camera? Kasi nais naming batiin ka ng happy birthday. Happy birthday ni Bong, ni Dan, si Dan Hugo. Yan po ang man behind the camera. Salamat, Dan. Happy birthday. At kina President Ped Calao at saka si Dr. Jess Medina. Si Ped Calao po ang ating kasalukuyang presidente ng Batangas Chamber of Commerce, ay siya rin pong presidente ng Hog Raisers. At si Dr. Jess Medina ay presidente ng Egg Board of Batangas developing to be Egg Board of Calabarzon. At sila ngayon ay may badminton tournament dito sa Nestle. Nandoon lahat ang mga sectors na involved dito sa livestock, ang mga bankero, land bank, ang mga suppliers, feed millers, hog raisers at saka iba't ibang sector pa. So congratulations President Ped and Jess. We miss you here. Tapos happy birthday rin po kay 10th birthday kay Neil Zamudio. Ito po ang pinakabata sa 4 na anak ni Colonel Zamudio at yan ang dahilan kung bakit hindi natin makasama ngayon si Colonel Jerry. Abala siya sa pagiging tatay. Happy birthday, Neil. Si Colonel Zamudio po ay siya ngayon ang kasalukuyang Chief of Public Affairs Division ng J7. J7 po, ito ang Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations. And congratulations kay Colonel Romy, Sir Romy Taginod. Siya ang incoming Internal Audit Officer of the Philippine Air Force. Siya ngayon ay kasalukuyang Assistant Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations ng AFP, ang boss ni Colonel Jerry. Itong posting ito ay held only by generals, kaya expect his start to come soon this year. Si Colonel Romy Taginod, congratulations sir. Welcome Mar. Congratulations din sa ating kasamang Colonel Bong Junco. Ang tawag sa kanya sa Rotary ay si Jonks at saka sa PMA. Siya ay incoming Adjutant General of the Armed Forces of the Philippines. So, kung mapansin po ninyo, ilang buwan ba lang siya nakaraan, hanggang ngayon ang kasalukuyan niyang posting hinahawakan ay siya ang Chief ng Pensions and Gratuity Management Office ng all of the Armed Forces. Itong function na ito, na kasalukuyang hawak niya, ay pang-general din. At lalo pa itong incoming post niya na Adjutant General ng buong Armed Forces. Saludo po kami, sir. Sir Bong.
or Junks Hungko, lalong napakalapit na ang kanyang star. Prior to this, he was the Deputy Commander of the Civil Relations Service of the Armed Forces. Itong si Colonel Bong Hungko ay presidente ng Camp Aguinaldo. At ang balita ko, itong presidente ng Rotary Club of Camp Crame, General Nick Bartolome, ay also prospective INP chief incoming. At itong assistant governor na taga Rotary Club of Liman, si Director Larry Willard Grajeda, nakatabi ko nung isang araw, assistant governor sa Camp Aguinaldo ng Rotary, ay siyang isang proposed Inspector General ng Internal Affairs ng PNP. At siya'y welcome po sa Batangas kasi makakasama natin siya sa week after next. So ngayon po ay kasama natin ang isang masyadong hinangahanga nating mayor ng ating kalapit bayan. Ang atin pong kasama ngayon, panauhin ngayon, ay mayor ng Mataas na Kahoy. At ang Mataas na Kahoy ay nabuo po noong mga 1937 at sa kasalukuyan ay mayroon siya 1932, kasalukuyan ay mayroon 16 na barangay at may humigit kumulang sa mga 25,000 populasyon. At siyempre, diyan nanggaling ang mga lansones na matatamis dito sa Batangas na marami. Mga magagandang resort na siguro ibabalita sa atin ni Mayor. At ang higit na kahanga-hanga ay sa unang araw pa lamang sa unang taon pa lamang ng kanyang termino ay talagang pinaganda na agad ang munisipyo. So nais ko muna pong pabatiin sa inyo ang ating kagalang-galang na Mayor Danny Zambrano. Thank you po, Engineer Andal. Sa ating po mga kasamahan sa bulwagang ito, magandang hapon po. Sa lahat po ng kababayan ko dito sa bayan ng Mataas na Kahoy at sa buong province ng Batangas, lalo tigit po sa ating butihing gobernador, Governor Vilma Santos. At sa akin pong katabi na nakaalalay din po sa atin sa pamahalang bayan ng Mataas na Kahoy, isa pong karangalan na maging panauhin po ninyo ako dito sa Batangas. At kay Colonel Villarreal, nakatuwang din po natin sa katahimikan sa bayan ng Mataas na Kahoy. Magandang hapon po. At muli po, kapayapaan ng sambayanan ay sumaatin lahat. Mabuhay po tayo lahat. Kamakailan lamang po ay napadalaw tayo sa Mataas na Kahoy at ako'y medyo nagulat sapagkat wala namang nakakakilala sa akin doon. Pagdating ko ay wala raw yung mayor pero itinuro nila kung saan ako pupunta. At lahat ng nadaanan ko doong opisina na makausap ay para bang napakasarap ng pag-welcome. Natuwa ako sapagkat ang linis ng paligid, maganda ang mga opisina. Tapos, nabalitaan ko na ang mayor na ito ay nasa ospital at mayroon ngang kidney transplant. Ang kanya raw, isipin mo, kidney transplant at ang kanyang kidney ay nanggaling sa kanyang bagong kasal na anak. Bagong kasal, hindi pa nagbubuntis at kinailangan ng kanyang daddy ang kidney. At hindi nagpasubali pati ang asawa nitong batang ito na ibigay sa kanyang tatay ang kidney, ang isa niyang kidney. At masyado akong na-touch sa pangyayaring iyon sapagkat hindi ordinaryo na yung ganoon sitwasyon. At sa nakita ko pa nga na napakalinis ng buong kamunisipyuhan ay masyado akong natuwa
na itong ganito ay selyo ng hindi ordinaryong liderato. At nabalitaan ko pa rin na nung ako'y umattend doon sa isang roadshow, ang tinatawag ng DILG dito sa Calamba, kung saan ay inimbitahan nila yung mga chairpersons ng mga committee sa Regional Development Council at nakasama tayo sa naimbitahan, kasama yung mga mayors ng buong Southern Tagalog, nag-award ng tinatawag na Seal of Good Housekeeping si Secretary Robredo. Sapagkat yung Seal of Good Housekeeping ay ang ibig sabihin po nito ay may kinalaman sa malinaw na pamamalakad, kinakailangan ay transparent, at saka ito pala ay may premyo, may kaukulang premyo na 1 milyon. At doon sa dumalo doon, 8 munisipyo ng Batangas ang na-awardan out of the 26. That was July 27. Pero ini-anunsyo ni Secretary de Robredo din na noon pa lang March 2010 ay nauna na. Mahigit na 1 taon nang nauna ang munisipyo ng Mataas na Kahoy, kauna-unahan sa Batangas, at actually sa region ay nangunguna sila, na nagkaroon ng tinatawag na Seal of Good Housekeeping. Mangyari po bang balitaan nyo kami sa bagay na ito, Mayor? Okay po. Yung pong aming nagbihita po ang from DILG last year, at ang Mataas na Kahoy po, out of 15 LGU na 4th class and 6th class municipality, isa po sa napili para recognize good performance in governance in the adoption of good housekeeping in the different area. Kaya po nung last year, sa Malacanang po kami pinatawag ni Pinoy, at doon ini-award yung Seal of Good Housekeeping with Secretary Robredo. At nito nakaraan pong taon nga, with our DILG, dito po naman sa Batangas, sila mismo ang nag-training with all the municipality, at itong nangyari nga po sa Calamba ay 8 municipality ang nakakuha nitong Seal of Good Housekeeping. At doon po sa nilalaman ng Seal of Good Housekeeping, madami pong area ang nasasakupan noon. Unang-una nga po, yung Area 1, yung Good Planning, na nakapulo po doon ang approved and updated comprehensive development plan. Then second, presence of executive and legislative agenda, na kung tawagin po yung ELA. Then sa Area 2 po naman, yung sound fiscal management, nakapulo po doon yung presence of COA finding and observation. Then second, implementation of finding and observation. Then third, yung LGU annual budget. Then doon sa Area 3 po naman, nakapaloob doon ang transparency and accountability. Yun po ay compliant to the anti-rate tape law. Then second, full disclosure of local budget and finances, back and public offering. Then yung Area 4, yung valuing performance monitoring. Nakapuloob po doon ang utilization of performance, monitoring, tool or scorecard system, na kung tawagin po LGPMS, Local Governance Performance Measurement System. Then yung po mga LGU Award and Recognition. Yung po ang nakapaloob sa mga area. Kaya po kami isa sa napili sa Seal of Good Housekeeping. Congratulations po, Mayor. Mukhang nung panahong yan ay napakahirap talaga, at kahit hanggang sa ngayon mukhang nahihirapan na ma-comply ito ng mga LGUs. Subalit ito raw ay magiging batayan ng national government sa pag-release ng mga program, ng mga pondo para sa mga programa, at target nila na within the year ay makakomply ang mga LGUs. So, napakaganda ng programang ito. Siguro masyadong reflected, ako yung masyado talagang natuwa doon sa iyong munisipyo, sapagkat kahit yung nung wala ka,
ay sinalo ako nung Vice Mayor natin na si Rotarian din ito, si Roy Landicho. At noong dumating ka na ikaw nga ay nag-opisina ay sadya pong napakadelikado ng ating mayor ng kanyang kalagayan. Nag-opisina siya na talagang mahina pa. Ay kaagad na sinalon niya na sinabi niyang sir, yun hong mga transactions natin ay tapos na ang papel ko. Kayo po ay sa mayor na makikipag-usap. At yun po ay yung ating bisita dati, yung Pusod, ay mayroong noong wala si Mayor Danny ay nag-transact at nag-prosper habang wala siya na dala-dala ng Vice Mayor at saka nung mga empleyado doon. So nakita ko na ang kooperasyon doon ay lahat kumbaga tumatawid ng partido, walang kinikilalang walang kinikilalang kapartido or what. Kung hindi ito ay talagang selyo ng magandang pamumuno, magandang pakikisama. At ang alam ko itong munisipyo mo na napakaganda sa ngayon ay kailan ba ito napagawa, Mayor? Binilas po ito last 2009 at yung po'y budget ng munisipyo, pero nangalap din po tayo ng kaunting pondo. Nagbigay po si Governor Vilma ng 1 milyon at kay Senador Ligarda ay 500 at yung po'y inabot halos ng 10 milyon na nanggaling sa Kabanang Bayan. At yung hiningi po natin sa ibang personalidad ay supportan na lang sa pondo ng pamahalaan bayan. Ang ibig sabihin, magkano ang inabot ng kabuuang halaga ng iyong munisipyo? Siguro, Presidente Alvin, mahirap ipagawa yung munisipyong yun sa halagang 10 milyon sa ordinaryong munisipyo. Siguro talagang makikita mo na napalagay yung pera talaga doon sa kalalagyan. Alam mo, palibasa ako, taga Mataas sa Kahoy. Kilala ko ang ating mahal na mayor, na si Danny Sombrano. Makikita mo naman sa unang pagpasok mo lamang na Mataas sa Kahoy. Makikita mo na magandang karsada, malinis ang kapaligiran. Ha? Tapos, yung bang weather-wise, number 1. Lalong-lalo na pag dumating tayo sa pagdating ng mga September hanggang December na. Napakaganda ng weather. Malamig, para kang nasa ibang bansa pagka nandun. Tapos ang mga tao, actually talagang magkakakilala. And then lahat sila nagtutulungan. Talagang magkakakilala. So ang development sa Mataas sa Kahoy, pagkalam ko ay talagang maganda. Marami ng mga resorts which is world class ang mga resort. For example, alam mo, makikita mo sa internet yung La Virginia, makikita mo lagi at saka mga celebrities palagi nagpupunta ron. Maganda kasi ang lugar, tahimik. Maraming tao talaga. Ang kalsada, walang lubak. Talagang walang lubak. Sa iba talagang bayan kapunta, hindi, mayroong magandang, pero sa Mataas sa Kahoy, wala akong nakitang lubak. Kaya sabi ko, iba yata dito. Siguro kasi ang pamahalaan, lalo sa pamumuno ng ating mahal na mayor na Danny Sombrano, talagang nagpupursige sa pangangalap ng pondo at pag-ayuda sa mga nangangailangan. In terms of also in health, sa health po, alam ko, Mayor, ako na ang magsasalita dahil alam kong baka kayo mapagod, ayaw kong kayo mapapagod. Sa health-wise, alam ko maraming mga nagkakasakit at mga humihingi ng tulong, maganda na rin ang kanilang health center. Ang health center nila nandoon at parang nakita ko may pinagagawa kayo doon, Mayor, na yung galing sa yung pong pinagawa natin sa health center na may counterpart din po ang munisipyo
galing po sa DILG yung 1 million, may counterpart po tayong 400, pina-extend po natin yung yung health center. Yeah, opo. Sabi nga po, pag medical naman, ay marami rin po tayong kaibigan na hinihingan natin ng tulong sa iba't ibang lugar. At saka, okay, maituloy ko. Sa inyong lingid, sa inyong kaalaman, kami po dito sa Batangas, ay kahit po kayo'y wala, at palagi po namin ipinopromote ang tourism ng Mataas na Kahoy. At talagang ini-insist ko sa aking mga kasamahan na ang Mataas na Kahoy magandang puntahan, may mga resort, okay, tahimik, at makikita ninyo yung view, talagang malinis, makikita mo. Ang isa pang napapansin ko sa Mataas na Kahoy, talagang tuloy ang development. Yung bang gaya ng mga ibang nag-designate sila ng lugar para sa mga, kasi dati-dati may yung mga livestocks na ganyan napakarami, pero ang ginawa nila yung ibang mga barangay pinagbawal na nila ang mga livestock at inililipat na sa ibang barangay. So, dun lang sa mga pamamaraan na ganon, makikita mo na ang management style ng namumuno sa isang bayan para bang nasusunod at ayon sa development plans ng isang magandang pamayanan. So, in terms of crime rate, ay hindi ko alam yung kwan dahil ako'y laging wala sa Mataas na Kahoy, pero wala naman ako nakikitang masamang nangyayari sa bayan ng Mataas na Kahoy. So, yun lang, siguro naman Mayor, natulungan ko kayo sa aking mga sinasabi at ang mga investment ay kailangan siyempre yung bang piliin na natin sa susunod kung meron mang ibang mga nag-invest doon na hindi ka nais na at saka yung hindi masyadong nakakatulong sa bayan ng Mataas na Kahoy, meron nga nag-invest nga sila tapos wala namang naitutulong sa mga mamamayan ng Mataas na Kahoy, like for example employment, yun ang ating kailangang maibigay sa mga na mamamayan na Mataas na Kahoy. Kung baga may mag-invest diyan, dapat prioridad na ang mga taga Mataas na Kahoy, ng residente, ay mabigyan ng magandang hanap buhay sa kanilang kumpanyang itatayo doon. Ding, pasok ko muna uli sa iyo. Ay, sige. President Alvin, ay mukhang puro masyadong hangang-hanga tayo dito sa ating bisita. Ano ba ito? Pang-tatlong termino mo na ito, Mayor? At nauna sa iyo ay siguro mga 2 mayor pa lamang yung medyo mahaba-haba ang termino. At ito yung naunang si Celso Landizo na yun yata ay 1988 hanggang 1995. At mas una pa doon ay nakalabing ilang taon ba yung yung Jose Pipito Landizo, yung matandang Landizo na 1946 to 1958. At ikaw pa lamang ang makakasundo ng 3 termino at karamihan ay mga 1 termino. Kaya yun ay marka talaga ng approval ng taong bayan sa iyong pamumuno. Subalit, Mayor Danny, siguro ay siyempre marami ka na rin namang mga challenges na mga pinagdaanan dito sa mga sa iyong pamumuno, sa iyong sa iyong halos 8 taong pamumuno sa bayan ng Mataas na Kahoy. Sa ngayon ay nagiging komplikado ang mga pangangailangan ng mga taong bayan at ng pamayanan. Kamukha halimbawa nitong naging pinag-uusapan natin ang Taal Lake na isa sa pinakamalaking sinatawag nating puso ng Batangas. At dahil diyan ay hindi lamang kundi talagang apektado yung pamumuhay ng mga tao sapagkat
pinagtitingnan muna na mabuti ngayon ay ang mga pamunuan kung paano ipatutupad ang mga programa o ang mga batas na may kinalaman sa pag-aalaga ng ating kapaligiran at ng ating kalikasan. Kamukha halimbawa ng nung pag-usapan yung fiskil na nakita nating maraming mga naka-report ay kung hindi man ang sanhi ay yung pollutants pa natin, ay nakita doon na may lugar sa Taal Lake na apektado na ng mga industriya dito sa ating kapaligiran. Kung kaya yung mga feed milling, yung mga backyard livestock ay medyo naaapektuhan. Kayo po ba'y ano ang programa tungkol sa bagay na ito, Mayor? Actually, doon sa fish cages, limited naman doon sa Barangay Lumalipa. Actually, Lumalipa lang ang merong mga cages. Limited lang ang sa amin, 120 cages lang ang allocated sa lugar namin na hindi pa rin napupuno ng mga naglalagay doon. Then almost, ang nangyayari kasi, bawal man o hindi, kasi ang mga pinanser ay tagalabas. Pero ang nangyayari, kasi gusto namin matulungan ang taga roon, ay sila ang caretaker. Kasi wala din namang may kakayanan na magpinang doon sa cages na ginagawa, kaya pumapayag na rin na kami, basta ang caretaker ay taga roon sa place na yon, pinapayagan namin maglagay ng cages doon sa mga lugar na dapat lagyan. Then yung mga livestock, yun ngayon ang pinaiikot ko ang aking municipal agriculturist kasi may mga livestock nga na halos yung daloy ng dumi doon tumatakbo sa ilog. Kalamihan ay talagang ganon. Ngayon, with the barangay captain concern, sila na namin ipinupostro para sila magbantay ng mga area kung saan mayroong mga duming kumakalat. Kasi minabalita siguro kayo doon sa amin sa Palsara, sa Balite, na ang galing sa Lipa, yung dumi ng baboy na doon tumatapon. Kaya nangamatay yung ibang isda rin doon sa barangay Kinalaglagan kasi gawa nga ng dumi, doon tumatakbo ang tubig. At almost nga, naggawa kami ng resolution, nadat na ako ng resolution, itong year na ito, totally doon sa bayan, mawawala yung mga piggery, poultry, at halos marami ring nawalang piggery doon, inilipat na sa ibang lugar. Kasi pinoproteksyon nga namin ang lawa ng Taal with that pusod. Kaya nga nagpapasalamat ako, yung naulit mo kanina, na talagang tinanggap ko agad ang offer ng pusod kasi makakatulong sa amin sa pamamalaga ng kalikasan. Isa yun sa purpose ko. Tsaka biro ka, ang mataas na kahoy, magkakaroon ng training center for the tourism na sila pa magbibigay ng punto sa amin para magtayo ng building. Kaya kinain ko agad yon. Ako mismo nag-offer ng lote na gagamitin nila. Salamat, Mayor. Yun ang sinasabi kong transaksyon na yun naman ay ako ay tumutulong din lamang doon sa grupo. At nakita natin na yung mga kabataan na yun ay masyadong malakas ang drive, ang enthusiasm para protektahan itong ating Batangas. Nakakakuha sila ng pondo sa ibang bansa at sila pa rin ay kumukontak ng mga taong magpupunta sa atin dito at gagastos. Siguro, Colonel, mayroon kayong pasabi kay Mayor? Magandang gabi po sa atin lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay ng APAP Batangas. Sa akin ho kasing narinig, wala tayong masabi sa governance ng ating mayor sa kanyang nasasakupan. Normally talaga, pagka maganda yung pamamalakad sa isang bayan, kasunod na niya yung pag-unlad. Marami siguro sa ating mga taga-subaybay, yung mga nanonood ngayon, gustong manirahan sa mataas na kahoy sa kanilang narinig. Kahit ako naiinggan niya ako na siguro baka later on dito na lang ako manirahan. Kasi gusto ko lang sana hingan si Mayor ng ano ba yung plano niyo for the next 2 years. Kasi alam natin, narinig ko kanina, matatapos na yung termino mo. 3 consecutive na kayo. So, ano ang dapat naming expect tulad ko after
2013, 2013. Ano ho ba yung mga plano ninyo? Tulad niyan, yung nagkaroon kayo ng kaunting problema diyan sa yung dumi na umaanod papunta sa lawa. At tapos, ano pa ho ba yung ibang plano? Kasi nakikita ko pagka ganyan talaga, mabilis na yung pag-angat ng ng bayan. So, pwede ho bang bigyan nyo kami ng update after 2 years, yung programa ninyo sa loob ng inyong panunungkulan? Yeah. Sa ngayon po, isinusulong ko turismo ng aming bayan ng Mataas na Kahoy. Ano po? Nagplano po kami kasi unang-una with the peace in order ay yun po yung mga actually kung may nangyayari pong insidente ay talagang mga dayuhan ang nagkakaroon ng problema. Doon po sa amin sa highway, pagkalampas ng Arco, may nag-donate po sa amin ng isang lote sa katauhan po ni Engineer Garjola Edwin na isang lote na tatayuan namin ng substation ng kapulisan. Ano po, kasi unang-una sa turismo nga po, ang kailangan namin yung peace and order at mapalad po kami kasi malapit sa base ng airport. May ispaw pa ako kung tawagin namin pag nagkakaproblema. Kaya masasabi ko pong salang-sala na yung pagpasok lang ng bayan. Ano po? Yun po yung sinusulong ko at kami po yung nagtayo ng opisina ng Tourism Information Center sa tabi mismo ng outpost. At yun po ay siguro by next year, magkakaroon kami ng one town, one product na doon namin ilalagak ang mga pasalubong. Kasi po ngayon talagang dinudumog na ng mga turista yung aming lugar na talaga po namang napakaganda. Talagang kumisam po dumadating doon mga 5 pang base, 5 po, nanggagaling sa iba't ibang lugar. 81 ang pinakamarami. Ano po? At yun po ang aking isinusulong ngayon. At sabi ko nga po, bago ko magtapos na aking termino, yun po ang aking pamahalaan bayan, bala ko pa uling extend sa left side naman. At may kausap po akong isang senador na magbibigay sa akin ng pondo. Yun po ang ginagawa ko ngayon, na kahit nga tayo dapat magbakasyon, hindi po natin magawa. At siguro po kaya ako'y tulong na rin ng ating Panginoon, kaya binigyan muli ako ng lakas na aking katawan ay kailangan pa ako ng bayan. Mayor, paano ba maging mahusay na mayor? Ikaw ba'y bago naging mayor, ano bang ginagawa mo? Siguro po malaking tulong sa akin kasi halos 25 taon ako kontraktor sa Makati. Kaya bali sa project po, malaking katulungan sa akin yun na exposure ko sa labas. Kasi yung mga kontak ko po ngayon, siya ko rin ginagamit ngayon, kontak ko sa labas. Hindi lang naman po sa EMPRA, kasi yung pong aking mamamayan, lalo tigit kay Colonel Villarreal, ay halos doon po yung mga sundalo ang trabaho na rin sa airbase, ay di yung ating po mga kaibigan na halos naman mga kaibigan nga po natin dahil sa pakikisama na nga, ay yung pong hininga natin ng tulong. Yung connection po ang importante. At malaking tulong nga po yung exposure ko sa labas. Kasi nagtrabaho rin po ako sa highway. 25 taong kontraktor. Basta halos lahat po ng hanap buhay naranasan natin. At yung po malaking bagay na nagawa kong faktor na nagawa ko sa munisipyo. Kasi parang yung mga project po, ako nag-iisip, ay dihingi ako ng pondo. Kasi kung aasahan po ang pondo ng munisipyo, ay talaga walang mangyayari. Magaling lang po, may mga NGO, kaya po natutuwa ako, kasi yung mga NGO, kasi nakikita nila ang development ng Mataas na Kahoy, talagang tinutulungan din ang inyong lingkod. Yun lang po. Magandang gabi, Mayor. Mayor Sombrano. Magandang gabi sa ating mga kasamahan dito, sa mga manunod. Ako lang po ay may isang katanungan kay Mayor. Ang Mataas na Kahoy po ba ay sa kadamihan po ng investor na pumunta doon, ay na-accommodate po ba yung mga investor na ito at yung karamihan po ng yumaman din doon ay marami din po tagarong investor, parang nag-aagaw-agawan sa mga lupa. Ito po ba ay
naremedyohan ng pamahalaan bayan ng Mataas sa Kahoy. At saka kasali po ba ito sa Circumference Road, ang Mataas sa Kahoy? Actually, may binuksan po kaming circumferential road na nakahingi noon ay private contractor. Kasama po yun nung panahon pa ni Governor Sanchez, kaya lang hindi po natuloy yon. Pero may binutasan po kami circumferential road. Ano po? Then yung mga lote po naman doon, may mga taga-amin na rin talagang nag-i-invest kasi unang-una po, ay malaking bagay yung pagkakapunta sa amin ni Aga Mulak. Kasi kalamihan pong with Aga at meron pong bagong investor sa kami na kung tawagin Mr. Marquez na nangiinganyo sa aming lugar. Talaga pong sila mismo ang nag-iinganyo dahil unang-una nga po, yung katahimikan ng aming lugar. Yun ang pinagmamalaki nila. At pangalawa, yung climate na nararanasan nila sa amin. Ngayon po, out of control po kami doon sa mga investor na dumarating kasi may mga middleman na direkta sa kanila, sila nag-negotiate. Ayaw po naman lahat ng kuway dadaan sa akin. Di kaya ko pong kontrolin. Pero ayaw ko po ng gano'n kasi baka alam ko po naman yung mga bagay-bagay na baka masabihan pa ako nangungumisyon pa ako po. Kaya hindi po ako naglalabas ng batas para i-control ko yung mga bagay na bumibili doon sa aming lugar. Meron kasi pong isang investor na gustong mag-invest doon sa Malbar yata nakabili. Sa Malbar? Yun po bang may project yata po ang pamahalaang probinsya dito sa inyong lugar na magtayo ng pantalan? Meron po ba doong pwedeng pagtayo ng pantalan para sa tourism din? Meron po kami, yun nga pong ibinigay ko sa Pusod, yun po na-acquire namin na kinukuha ng San Miguel Corporation na talaga sa gobyerno, Salvition, yung pong hinahabol ko ngayon na 2,372 square meter na itinatitle na ho na ang bala ko doon ay gawin ng pantalo tsaka yung mga mangingista ay doon po sila yung lahat ng isda doon manggagaling. Yung po ang aming ipinupusto ngayon at kakulangan lang ang pondo, yung po inihingi ko na sa Department of Tourism from Manila, ay yun po ang nilalakad namin para doon sa pantalan tinasabi. Barangay Kinalaglagan po. Nakita siguro ni engineer po yung lugar na yan. Mayor, ilang beses na, nag-groundbreaking na kami doon at hindi ako contractor ha. Tumutulong lang ako kasi nakita ko yung mga bata, nagpunta sa akin, naghahanap daw ng green builder. Sabi ko, I like what you're doing. So, ibig ko silang mapalakas ang loob at masamahan sa mga lugar na pwedeng makatulong sa kanila. Kailangan lumakas ang loob ng mga taong nais gumawa ng mabuti sa atin. So itong ating mayor hindi naghahanap buhay sa pagmamayor kung hindi ito ay naghahanap ng ikabubuhay ng munisipyo. Yun ang ibig sabihin. So Boots, siguro mayroon kang ibig na itanong. Isang magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay ng programang Up Batangas at sa lahat po ng mga kasama ko rito. Ang tatanong ko lang po, Mayor, may programa din po ba kayo doon sa mga maralitang tagalunsod sa iyong lugar? Sa amin pong lugar? Opo, sa inyo pong lugar. Maralitang tagabayan? Opo. Actually, matagal na po namin ginagawa yan. Nakikipag-coordinate kami sa TESDA, yung livelihood project na tinatawag. At may investor na rin po akong dumating from Japan kasi yung BA, balak po nila mag-angkat sa amin. At yung po directly, inihalap ko sa mga mangingisda. Yung po mga repair ng cellphone, mga electronic. Sadya po naglalaan kami ng pondo, lalo na po yung mga out-of-school youth, talaga pong pinaglalaanan ko ng pondo at pati sa mga sa DepEd, nakikipag-coordinate po tayo. Lalo po yung mga hindi, may scholarship po dami na kung tawagan namin alay lakad,
yung po mahihirap na may kakayanan mauutak na hindi makapag-aral, ay talaga po namin pinag-aaral namin yon. At yung po hindi naman po sa pinagyayabang ko, nung ako po'y dumating, yung Alay Lakad Foundation namin, na dati 5 yon, ay ngayon po'y 183 na, mga high school po yon. From Central National High School, mayroon din po kami sa Bukid, sa Biorbor National High School. Yun po ang ating ginagawang tulong sa mga mahihirap nating kababayan. Maraming salamat po, Mayor. Kay Dean. Okay, Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napapahanga lang naman po ako sa turismo ng Mataas na Kahoy. Yan po, dyan din naman po ang aking negosyo sa turismo. Lahat halos ng mga magaganda yatang site ay nakuha na ng ating mga investors. Ano po? So, Mayor, kayo ka po ay may programa para mapangalagaan pa rin yung interest mismo ng mga taga-Mataas na Kahoy. Like for example, yung pong ating mga mamamayan. Baka naman po yung mga investors, siyempre, umuunlad sila, naiiwan naman po yung ating mga kababayan sa Mataas na Kahoy. That's number 1. Ang isa ko pa pong tanong, tayo ga po ay may scheme ng tax para dito sa mga investors na to na nakabili ng lupa na may mga ari na po ng mga resorts. Ang nagtanong po ay may-ari ng Blue Sapphire, Secretary at President-elect ng Rotary Club of Lipa South. Actually, yung pong may mga resort, isa po yung tagalabas, yung Mrs. Malulot. Pero halos 26 na taon na rin po siya. Na dati yun ay private lang, ginawa na niyang commercial. Ano po? Yun naman po 2 resort, Galilee and Shercon, yung po'y pag-aari ni Mrs. Karaan, ni Engineer Manuel, at yung isa naman po with J. Ilagan. At yun naman pong karamihan na lupa namin ay hindi kay Engineer Gardiola din, balak, na ang makikinabang din naman po ay ang mamamayan ng Mataas na Kahoy. Dahil may balak po siya magtayo din ng with the other resort na sadya pong ang makikinabang din, mamamayan ng Mataas na Kahoy. Then, ang karamihan po naman na investor na tagalabas ay mga lote-lote din laang. Yung gusto lang nilang magkaroon ng pahingahan, bakasyon na laang, opo. Yun po ang karamihan sa ating, kaya nagaganda sila, unang-una sa climate, nga pong kay Aga, ay talagang residential laang. At yung other inspector, katulad nga po nasabi ko, parang pahingahan lang nila yon. Hindi malawakang mayroon pong isang itatayo doon, yung Korean, kung tawagin ni KD, yung pong KD dito, ililipat sa amin, na makikinabang naman din, ay talagang doon manggagaling sa amin yung halos mga mananahi. Yun po. Talagang ang development para sa tao din. So, Med, siguro, bago mag-anuli si Alvin, tayo, paalala muna ni, mga announcement muna ni Meds. Announcement lang ni Meds. Magandang gabi po sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa aming mga sumusuporta sa amin. Ang Bel Air Residences po, success begins with the right location. Matatagpuan po ito sa katabi ng Fiesta World Mall, across Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Kung gusto niyo pong magtanong, tumawag lamang po sa 0922-853-3604, 0920-907-9301. Yun pong gustong bumili ng lote at manatili dito sa Lipa, sila po ay nagpe-pre-selling na. Okay. Ang isa pa po naming taga-taguyod ay ang Sampaguita Mart. For your grocery, school, and office supplies, with mayroon po silang Lotto outlet. May bakery supplies, Batangas coffee and black pepper, fresh pork. Ito po ay nasa tabi ng Lipa City Public Market. Tawagan lang po ang 756-1212 at 312-0275. Pinabati rin po namin si Mr. Noel Makasait na sabi po ay siya ang susunod naming sponsor.
Tapos po, mayroon po tayong, nagpapasalamat po din tayo sa CATV Batangas na pinapalabas po itong aming programa 4 to 5, Channel 74, sa CATV San Jose at sa CATV Santo Tomas. Nagpapasalamat din po kami sa Blue Safari, kay Miss Dingo, sa pagpapagamit ng bulwagan ng libre linggo-linggo. Mayroon po tayong nagagawa po kami sa kasalukuyan, yun pong in coordination with the DTI and DILG, yun pong business permits licensing system reforms. Pumupunta po kami sa mga bayan-bayan para i-guide sila sa pagbabago ng business one-stop shop for business permits para po 5 steps na lang at 1 o 2 tao lang ang pipirma nang hindi na tayo mahirapan sa mga susunod na taon yung mga nagpe-permit. Saka paano mo pataas ang buwis? Paano? Ang permit. Pagka po marami kasing negosyante, kahit kukonti lang binabayaran, ang dadami din yon. Parang in-check. Binabati rin po namin si Miss Letty Chua sa Batangas City. Ginagawa po nila ngayon yung paper para sila isasali sa most business-friendly LGU sa October. So, sa Batangas Foundation Week po ay December 1 to 8 sa Kalaka. Kayo po ay aming iniimbitahan. Mayroon pong Miss Batangas, may street dancing, may parade, may trade fair and exhibit. Gumagawa po kami ng souvenir program. Last year po ay tourism. Ngayong taon po ay banks and financial institutions sa bayan-bayan. So, hintayin po ninyo yung listahan. Wala na yata akong i-announce. Happy birthday kay Dan Hugo. Belated. So, Alvin? Rotary report muna tayo bago ulit ako magtanong kay Mayor Danny Sombrano. Okay, ako nga po ay nagpapasalamat sa Philippine National Police dito po sa atin sa Batangas Province, sa pangunguna ng ating Provincial Director na si Attorney Rosario Asio at ang kanyang deputy na si Colonel Malabanan. Meron po silang project ngayon. Alam ko may Operation Gupit dito sa Barangay Tipig. Okay, kami po ng Philippine National Police ay nagkadaw pangpalad sa sa mga proyekto naming sa pagtulong sa mga barangay na nangangailangan ng tulong, lalo-lalo na sa mga bata na kulang sa timbang. Kaya po nagkaroon ng feeding program last week. At yun po ay gagawin namin buwan-buwan sa loob ng isang taon. Kami po ng Philippine National Police ay magkasama dyan. Sa Monday, August 22, kami po ay merong Operation Linis dito sa Barangay Balintawak. Mga 100 pulis po, maglilinis. Masa po kayo sa Lunes ng umaga sa Barangay Balintawak. At yun po ay ang chairman natin ay ang si Past President Ding at Past President Carding Macala. Yun po ang asahan ninyo. May maglilinis po dyan sa umaga, Lunes, sa Barangay Balintawak. Okay? Mga pulis, wag po kayo magugulat at mga pulis po maglilinis. At sa September 7, which is our anniversary, meron po kaming bloodletting sa Mataas na Lupa, Barangay Mataas na Lupa. Ang magbibigay din po, ang mga donors po dyan, ay ang Philippine National Police at ang Philippine Air Force na kasamahan ng ating kasama si Colonel Arnel Villarreal. So, umasa po kayo. Magiging visible po ang ating mga law enforcers at wag na po kayo matatakot dahil sila ay magiging visible at hindi lang po ang krimen ng kanilang babantayan. Sila po ay nagiging visible at makikita po ninyo na sila ay nagkakawang gawa sa ating mga barangay, sa ating mga tao. Kaya huwag kayong magugulat. Magagaling pong ehemplo ang ating pakikita sa mga tao ng Lipa. Okay? Maraming salamat sa mga
PNP at ang Rotary Club of Lipa South. Pakibalik ng mic kay Dean at may dagdag na announcement and then kay Meds. Opo. Natutuwa lang po kaming ibalita ngayon, kung natatandaan po ninyo, ang Love Lipa Foundation sa pangunguna po dati ng ating Mayor Vilma Santos Recto, na ngayon naman po ay siya ay governor. So kami po yung bumubuo ng foundation, nandito pa rin po kami sa Lipa. So yung aming pong medical assistance program ay muli po naming ibinabalik ngayong August. So lahat po ng ating mga kababayan na mahihirap, na nangangailangan po ng gamot, ay pwede pong magsadya sa aming opisina sa Tambo, dito po sa Litos Builder. Nandun po ang office ng Love Foundation. Magdadala lamang po kayo ng barangay certificate na kayo ay indigent at reseta po ng doktor. At yun naman po ay gamot po ang aming ibibigay sa inyo. Salamat din, Meds. Naalala ko, Mayor, kasi po, yung ibang kumpanya na malalaki, bago magtayo, mayroon silang monitoring team for the environment. So siguro, natin na magtatayo ng payag kaming umattend ng meeting kahit wala na kaming oras. Si Kamar a-attend. May tripartite monitoring team, yung usually yung pollutant, galing sa kumpanya, tapos may NGO, tapos government. Dapat kasi monthly, nag-aano sila for assessment. Opo. Tapos po, tungkol po dun sa blood donation, naubos na po ang dugo ng Air Force. Yun naman pong private citizens, kung pwede pong mag-donate din. Ipinos po namin yung donation sa Charity Factors. Yun ay international internet site. Yun, kung pwede po kayong mag-donate. Okay, salamat na Meds. At mayroon na lang tayong 5 minutes. So medyo wrapping up na tayo, ha? Salamat ka sa Wanding. Ako lang may isang katanungan kay Mayor. Dahil sa Lipa ay siyang pinakamagandang tourist spot dito sa lalawigan ng Batangas. At ang nasasakupan ng mataas na kahoy dati. Kaya palagay ko, suggestion na lang ito, Mayor. Palagay ko mas maganda tayo makapag-create ng maraming trabaho kung magkakaroon tayo ng pantalan dito sa mataas na kahoy combination ng Lipa para mag-create ng trabaho na maglalagay ng lancha na bibiyahe na Patagaytay. Yung dalawang bayan na ito na sa lubungan ng biyahe, pwede siguro mag-create ng magandang turismo dito sa lalawigan dalawang ito. Para po sa inyong kalaman, with the Pusod, ang balak nga po ng Pusod ay yung turismo, pinag-aalalan po namin kung ano-anong lugar yun sa Batangas na i-level po namin ng bayan-bayan para siya maging turismo. Hindi lang naman mataas na kahoy po ang aming hindi lang lugar na mataas na kahoy, pati po area ng Taal, kung saan lugar, talaga po makikipag-coordinate kami sa bawat opisina, like example po ang cathedral, na isasama po namin sa area na lilibutin. Yung po, kaya po yung with the Pusod, yung po ang purpose din ng Pusod. Parang kami lang ang pinaka-area na nandoon ng sentro. Then, ibibigyan po namin ng mga brochure kung anong mga area dito sa buong lalawigan ng Batangas ang meron tourism area. Yun po ang balak ng Pusod. At kasama po tayo doon. So, itong ating bisita ay hindi isang ordinaryong punong bayan, kung hindi para din siyang, kung mag-isip, ay parang isang gaya natin, NGO. Yung bang, probinsyano bang tawag doon? Yung bang ang tawag ay do-gooders. Yung bang mga voluntaryong talaga nga iniisip ay yung ikasusulong ng pamayanan. Para siyang isang volunteer person. Ang sabi nga niya, di yan pa ako naubusan sa pamumuno sa bayan. At kaya tama-tama lamang na siya isang ehemplo na nais nating ipakita sa ating mga kababayan na yan, kaya mayroong magandang nangyayaring mabubuti sa mga mataas na kahoy, ay mayroong magandang pamunuan, at sa katunayan ay isa sa buong Pilipinas sa nagkaroon ng tinatawag na Seal of Good Housekeeping
na pagkilala ng Department of Interior and Local Governments sa mga bayan na kumikilala na gumagawa ng mabuting practice sa pagpaplano, sa pagbabudget, sa paggamit ng pondo, sa pag-manage ng kanilang resources, at saka sa pag-source out ng kanilang mga dapat na bilihin, at saka yun din, kinakailangan para magkaroon ng seal of good housekeeping ay kinakailangan na walang adverse na comment, walang adverse finding ang Commission on Audit, at itong pagkilala ng seal of good housekeeping ay mayroong kaakibat na programa ang Interior and Local Governments. Ito ay ang tinatawag na Performance Challenge Fund. Kalahating bilyon ang nakalaan dito. Kung ang munisipyo ay nagkaroon ng seal of good housekeeping, sila ay bibigyan ng 1 milyon. Kung siyudad, sila ay bibigyan ng 3 milyon. At kung probinsya, ay sila ay bibigyan ng 7 milyon. Ang incentive na ito ay ginagamit para sa implementasyon ng mga proyektong pakikinabangan ng mga local government units para abot natin yung tinatawag na Millennium Development Goals sa grassroots level at siyempre ng buong bansa yan pagkagayon. Kamukha ito ng mga programang magbuboost ng tourism, mga local na kalsada, economic development programs, at saka yung mga disaster risk reduction and management, ecological and solid waste management. So yan, ehemplo po nating ibinibigay ang ating kapwa manggagawa na nakilala natin nung araw pa sa mga makabuluhang gawain. At nang maging punong bayan nga ay yun, hindi na bitawan ng mga kababayan at siya ay graduating na mayor at kinokongratulate po namin kayo. Siguro po sa pagkakataong ito ay ang inyong pamamaalam. Okay, maraming salamat po. At ang lahat ng papurit parangal binabalik ko sa ating Panginoon dahil doon po nanggagaling ang ating lakas at talas ng kaisipan. At sa akin pong mga kababayan, ay muli po pasasalamat sa pagtitiwala niyo sa akin at natapos ko ang termino at muli kong binabalik sa inyo mga pinangako ko at siguro na may kayong buhay na saksi para makita ang kaunlaran ng bayan ng Mataas na Kahoy. At mabuhay po tayo lahat. Magandang hapon po. Salamat, Mayor Danny. So, sa pamamagitan ng wikang iyan ng ating kagalang-galang na Mayor, nais po nating ibahagi sa ating mga kababayan, iwang wika uli sa ating mga kababayan na ang ginagawa po ng ating APAP Batangas ay yung maiugnay ang ating mga kababayan sa ating pamahalaan at malaman natin ang mga nangyayari o ang ginagawa ng pamahalaan at kaakibat ng programang itong ginagawa na mismo ng Interior and Local Governments ay tayo ay maging bahagi sa pamamahala na mapansin natin at maalaman natin na sadyang ang pamayanan ay kaugnay, kabahagi ng pamamahala. Bahagi tayo sa pamahalaan at tayo ay pwedeng magtanong, pwede tayong manood, makibahagi, makipag-share ng ating nasa sa isip o magsabi kung anong epekto sa atin ng kanilang mga programa. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat mga kababayan. Magandang gabi po muli.